A day in my life as a second-year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Maaga nga pala ako naghanda ngayon kasi dalawang events yung pupuntahan ko. BSBA Day at saka recognition ng kapatid ko. Kaya pagkatapos ko kumain ay naligo at naghanda agad ako. Bali, ngayong maga ay recognition ng kapatid ko. Nagka-conflict pa nga sa schedule kasi ngayon rin palang magaganapin yung BSBA seminar. Kaya ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng excuse letter para ipasa mamayang hapon kung makakaabot pa ako. Full day naman kasi yung BSBA Day. Bali, ang nangyari lang, sa umaga yung seminar, tas sa hapon yung mga activities. Nung makapag-ayos na ako, ay tinawag ko na yung kapatid ko para pumunta na kami sa school nila. Isang linggo nga pala, tuwang-tuwang umuwi ito galing school. Tapos ang sabi niya, ate, may award ako. Pumunta daw ako sa recognition niya. Tagal pa nga yung recognition niya, sinabi niya na agad yun. Ako nga pala lagi ang umaattend sa recognition ng kapatid ko kasi sila mama at papa ay busy sa mga gawain. Kaya kahit may event sa school namin, ay mas inuuna ko pa rin umattend sa recognition ng kapatid ko. Syempre, mahalaga pa rin mga ganitong events, lalo na sa mga bata. Kasi once a year lang naman ito nangyayari sa kanila. Hindi nga pala kalayuan yung school dito sa bahay, kaya mabilis kami nakarating sa school nila. Pagdating nga namin ay napakadaming tao. Saka inuuna nga pala yung mga lower level na year. Grade 5 yung kapatid ko, siguro aabutin kami ng tanghali o hapon dito. Bukod nga pala sa recognition day, may mga ganyan rin silang activities para naman ma-entertain yung mga naghihintay. Yan nga at napapasabay pa siya dun sa mga sumasayaw. Sa sobrang dami nga pala ng estudyante dito, inabot na kami ng alas 12. Maya-maya nga pala tinawag na yung mga mag-aaral ng grade 5 kaya pumunta na kami dun sa tabi ng stage. Doon na nga pala pinapapunta para madali tawagin. Kaya maya-maya tinawag na rin siya. Di na nga pala ako nakapag-video nung umakyat kami sa stage kasi mabilisan lang rin. Nung nakuha niya na nga pala yung award niya, tuwan-tuwa nga siya. Parang hindi siya naghintay nung matagal dahil sa ngiti niya ngayon. After niya nga pala makuha yung award niya, lumabas na kami sa school. Tinanong ko nga pala siya kung anong gusto niyang kainin. Sabi niya ay mag-dimsum na lang tapos wag nalagyan ng kanin kasi may kanin naman daw sa bahay. Kaya dumiretso na kami sa dimsum para umorder. Ako na nga pala nagbayad para hindi niya magastos yung binigay sa kanya ni mama. Nakalimutan nga pala namin magdala ng payong kaya ito, nasa initan kami. Bago nga pala kami umuwi sa bahay, dumaan muna kami dito sa ice cream shop. Sabi ko mamili na lang siya, tas ako na ulit ang magbabayad. Pagkatapos namin bumili, ay dumiretso na kami sa bahay kasi sobrang init na talaga. Di na niya nga natiis, kaya binuksan niya na yung ice cream na binili niya. Sabi ko naman na ilagay niya muna sa rep kasi wala pa kaming kain. Tama kasing kumain o uminom ng malamig pag wala pang laman ang tiyan. Nung makarating na kami sa bahay, ay sumalubong naman ito si Princess. Kala mo naman ay may pasalubong ako sa kanya. Dumiretso nga pala si Lance kay mama para ibigay yung award niya. Yan nga, parang mas tuwan-tuwa pa si Princess kaysa kay mama. After nga yan ay kumain na kami kasi gutom na rin. Bago nga pala ako umalis ay nagpa-picture muna kami kay mama kasi hindi kami nakapagpa-picture sa stage kasi walang ka-picture. Gastos na rin pala kaya umalis na rin agad ako. Makapunta na nga pala ako sa crossing ay nagpasundo na lang ako sa klase ko kasi sobrang init. Magbabayad na lang ako ng pamasahe. Pagkadating nga pala sa boarding house ay nagbihis na ako para makasunod kami dun sa BSBA Day. Stress na nga rin pala kasi kaya medyo late na kami. Buti na lang nakaabot pa kami sa BSBA Day. Hindi nga lang kami nakaabot dun sa mga activities o yung mga palaro nila. Pero ayos lang kasi napakinabangan naman nila yung ambag ko na hindi ko naman nagamit. Yan nga pala si Princess, ang isa sa 3 princess sa room. Dito nga pala ay pinag-attendance na kami ng secretary ng buong department. Kasi kahit papaano ay umabot pa naman kami sa event. Pagkatapos nga pala namin mag-attendance ay bumalik na kami dun sa venue kasi para sa awarding. Nung matapos na yung awarding para dun sa mga nanalo sa contest ay pinatawag na kami dun sa baba para mag-pictorial ng buong department. Sa mga gantong event nga pala hindi mawawalan yung mga taong killjoy. Buti na lang kinabukasan ko na nalaman yung mga bali-balita about sa attendance kaya wala akong pake. Ang mahalaga in-enjoy namin yung event kahit late na kami. Napakaganda nga pala ng sunset, hindi nakakasawang tingnan. Tapos dagdagan mo pa ng kalmadong dagat. Sa mga gantong bagay ka na lang talaga magkakaroon ng peace of mind. Kaya bakit pa natin iisipin yung mga taong nanghihila pababa para lang makalamang sila? Kung pwede naman tayong maupo sa gilid, pagmasdan ng karagatan at ang magandang sinag ng araw. Matapos na nga pala yung event ay tumulong na sila buddy para ayusin yung mga ginamit sa event. Dito nga pala sa Mamaw Beach ginanap yung event para malawak rin. Para naman masulit namin ay dito muna kami nagpagabi. Minsan nga lang pala ako payagan ng gantong oras kaya susulitin na namin. Nawa nga pala namin nakita namin sa Facebook na trending. Yung magpo-form kayo ng hinukay na circle dun sa buhangin tapos yung pinakang gitna yun yung parang magiging lamesa. Tapos dun sa hinukay naman, dun naman ilalagay yung paa nyo para magiging style upuan. Yun, basta gets nyo na yun. Tapos nagawa nga pala sila ng mini bonfire para lang naman mausukan at gawa ng medyo malamok rin. Sa amin na nga pala pinatake charge ni Sek yung buong venue kasi kami na yung huling aalis pero nandun pa naman yung mga port gear. Kumbaga kami lang yung inatasan para i-check pagka
aalis na kami dun sa venue. Kung may hindi pa naayos o kaya kung may naiwang gamit. Meron nga pala kami mga nakuhang naiwang gamit, tas kinabukasan na lang namin binigay dun sa mga may-ari. Para naman masulit namin yung event, ay nag-late night date na rin kami magkakaibigan. Tapos konting kwentuhan. Isa na dito yung mga ayaw naming ugali sa isa't isa. Tapos yung mga tinatago rin naming tampo o galit. Maganda nga pala yung mga gantong banding sa magkakaibigan para mas makilala nyo pa yung isa't isa. Maganda rin dito kasi nagiging open kayo sa isa't isa para rin alam mo kung ano yung mga mali mo na ginawa mo sa kanila. Dahil rin dito marami akong nalaman na mali ko na nagawa ko pala sa kanila. Sabi na rin pala, saka medyo taib na rin kaya umuwi na kami. Dito na nga pala kami sa boarding house dumiretso para makapagbanlaw na rin sila. Nagluto nga pala kami ng mainit na sabaw para naman matanggal yung lamig sa katawan namin. Pagkatapos nga pala namin kumain ay nagpahinga at natulog na kami. Dito na nga pala namin sila pinatulog. Nagsabi na lang kami sa mga kasama namin sa boarding house para bukas na lang sila bumiyahe pa Makalelon. Yun lang, hanggang sa muli!